So, ngayon, ang sabi ni Katrina Enrile, binabayaran sila si Sas binabayaran ng China, si Maharlika binabayaran ng China in order to rant again. Nakakaloka, no? Kasi si Maharlika, hindi naman siya nag-vlog about foreign policy eh. So aside from that, meron pa siyang chika. Sabi niya, kasi ang mga Pilipino mahilig sa underdog. Sabi niya gano'n. Sabi niya, mga Pilipino kasi mahilig sa underdog. So yung mga underdog na storya, pumapatok yan. Sabi niya gano'n. Sabi niya, but I would like you to think, who is the real underdog? Sabi gano'n ni Katrina Enrile. Sino daw ang tunay na underdog? Sabi niya, ang tunay daw na underdog ay yung mga people in power. Actually, ayaw ko sanang hindi na sana ako magla-live. Kasi marami akong kailangan gawin bukas. Pero may nag-send sa akin ng video. Ang tawag dito? Di ba may, ito namang mga bayad-bayad na to, ang tagal-tagal na nito eh, yung mga bayad-bayad, kineme, ganyan-ganyan. I don't know if you remember Katrina Enrile. Do you know Katrina Enrile? Yung anak ni Juan Ponce Enrile. Remember, nag-viral din to during the election eh, kasi she said something about paghingi ng tawad ng tatay niya dun sa matandang Marcos. So basically sinasabi niya, nakausap niya yung matandang Marcos and sent a message to the old Marcos, to FEM, to the senior na pag Tim Hortons, Joey, maraming salamat, Maverick, thank you. Ayun. May-ari ng Telemundo, sabi ni Christine Pangilinan, siya na nga. Ayun. So ngayon, di ba ang kwento niya, nag-meet sila nung tatay ni FEM sa Hawaii at hindi niya ng tawad yung tatay niya, si Juan Ponce Enrile. Ayun. So, naging viral siya because of that eh. Naging viral siya nung election because of that. And she was appointed as the parang chairperson, ano tawag doon sa yung pinaka-head ng Cagayan Export Processing Zone. Yon. Billionaire yan si Katrina Enrile, known her from Pepe and Pete. Ba't ako sinipa ng sarili kong sarili kong stream? Ayan. I'm back, Balakubek. Ayan. Billionaire si Katrina Enrile, known her from Pepe and Pilar. Oh, mayaman siya. Well, si Juan Ponce Enrile is a very, very rich man as well, diba? Ayun, self-gurgur. So, yun, ang tawag dito. So, ngayon, merong pinost yung isang ensaymada vlogger wherein she was, I think, yung nagsasalita siya sa isang event ng Cagayan Export Process, economic zone, ng export zones, ng CESA. Yan. Nagsasalita siya doon. At pagkatapos, sinasabi niya na yung mga nag-rant daw against government, she knows for a fact daw that China is paying China is paying people to push a narrative that is favorable to China and rant against the government. So pinangalanan niya si Sas at si Maharlika daw ay paid by Martin Andanar. Martin Andanar daw stays in Beijing. Ayan. He stays in Beijing at binabayaran daw niya si Sas at si Maharlika in order to for them to rant against the government. Ayan, okay. So yun yung allegation ni Katrina Enrile. Yun yung allegation ni Katrina Enrile. Ngayon, hindi ba nagtatapos doon? Okay, nagtatapos doon. Yung sabi niya, kaya raw nagtatagumpay itong si Sas at saka si kaya daw nagtatagumpay itong si Sas at saka si Maharlika. Kasi they're very, I think Sas is the most intelligent is the most intelligent vlogger that we have. The most well-rounded, the most intelligent vlogger that we have currently. I really believe in that. She's the most influential, the most intelligent, and the most well-rounded vlogger that we have right now. Ganon. So, ngayon,
Ang sabi ni Katrina, Katrina Enrile, binabayaran sila ng si Sas binabayaran ng China, si Maharlika binabayaran ng China in order to rant again. Nakakaloka, no? Kasi si Maharlika, hindi naman siya nag-vlog about foreign policy eh. 'Di ba? Hindi naman siya nagrarant against anything about foreign policy. She doesn't talk about it much. Well, I do not know, no? Kasi hindi ko naman napanood lahat ng vlogs ni Maharlika eh. I just started watching Maharlika very very recently lang. Meron akong mga binabalikan niyang mga lumang vlogs and things like that. Pero I wouldn't say na talagang nasubaybayan ko siya ng bonggang-bongga no sa pagba-vlog. Pero sa mga nakita ko, wala siyang mga foreign policy na wala siyang foreign policy na mga tinatakal masyado. Ganyan. Okay. So aside from that, meron pa siyang chika. Sabi niya, kasi ang mga Pilipinong mahilig sa underdog. Sabi niya gano'n. Sabi niya, ang mga Pilipino kasi mahilig sa underdog. So yung mga underdog na storya, pumapatok yan. Sabi niya gano'n. Sabi niya, but I would like you to think, who is the real underdog? Sabi gano'n ni Katrina Enrile. Sino daw ang tunay na underdog? Ayan. Alam mo kung sino sinabi niya kung sino tunay na underdog? Sabi niya, ang tunay daw na underdog ay yung mga people in power. Ayan. O, diba? Sabi niya, ang tunay na underdog ay yung people in power. Sabi niya gano'n. Bakit kanyo? Sabi niya. Kasi daw, yung people in power, kapag ka raw nagkamali, lahat daw ng kilos nila binabantayan. Okay? Lahat ng kilos nila binabantayan. Pagkatapos, pagka daw yung mga nagkamali sila, binibira sila, so they are under the extreme scrutiny of the public. Yun yung sabi niya. Grabe, hindi talaga nakakatalino yung yaman, ano? Hindi talaga nakakatalino yung yaman, Diyos me. Okay, paparinig ko sa inyo, guys, ha? Paparinig ko sa inyo yung hindi ko alam kasi baka tinahitahi lang to ng Ensaymada vlogger, di natin alam kung how credible this ganyan-ganyan. But, I am going to make you listen doon sa pinost nitong Ensaymada vlogger na to. Ayan. Isang may being on the top, Teka. I just found out also that Martin Andenar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like Sas, and all these others. They're not doing this out of love of the country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their brands? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, uunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. Ayun. Narinig niyo, guys? Hindi talaga nakakatalino yung pera, no? Kaya ayoko yumaman ng bonggang-bongga, nakakatakot eh. Nakakaloka, no? Sabi niya, ang tawag dito, itong mga taong to bini-brainwash ang public. Meron ring air of arrogance eh, no? Yung pagiging matapobre doon sa yung pagiging matapobre doon sa tono niya. Meron ding air of arrogance kasi ang tawag dito, yung yung pagkakasabi niya na nabe-brainwash ang tao. Yung gano'n, yung parang, ma'am, okay? I can understand to a certain extent people may believe stories without looking at different angles. Pero yung parang yung outright, you're going to tell everyone na just because we listen to Sas or we listen to Maharlika that we are being brainwashed. That we are being brainwashed, no? Ayun. Remember si Maharlika, ang daming galit dyan eh. Si Maharlika, daming galit nung nagsa-start si Maharlika. I do not even like the way she vlogs nung una eh. Diba? Na parang feeling ko parang, ano ba yung purpose ng vlog niya? Bakit pa na yung allegation? Diba?
Well, apparently, she was really taking risks. Because she has access to information that we don't. And she was really taking risk dun sa kanyang mga chikang nakakalap at sinishare sa publiko. Now, because of what she said, nakaramihan doon ay talagang pumutok na. Hinarvest na natin yung mga tinanim ni Maharlikang kwento na hinog ng lahat, di ba? You think people got brainwashed because dahil lang nagraran siya ng nagraran? No, she actually earned it. Kasi yung mga sinabi niya at yung very, very risky way of vlogging that she did in the past, apparently she earned her reputation from it. A credibility from all the things that she said earlier na nag-unfold na before our eyes ngayon, di ba? Also with SAS. Parang, I mean, eto lang yung, kunwari, yung iisang tabi natin yung issue ng mga bayad-bayad, ano, yung parang, binabayaran yan para kinemerlo, ganyan-ganyan, binabayaran. You see the value of information that SAS is sharing to the public. Sa totoo lang, kung usapin dito bayaran, ay putang ina, yung ganong klaseng pag-share ng information sa public, dapat talaga binabayaran yun. The quality of the discussion and the quality of the writing that she's doing in order to inform the public of the things that we should know, damn, I'll pay for it. Diba? Ang problem kasi, they do not look at the value of the information that is being shared by people like SAS, Attorney Trixie, ganyan-ganyan, kineme, ganyan-ganyan. What they wanted to do is that, kapag ka nabayaran ka, ibig sabihin, wala kang prinsipyo at all, ganon. Wala kang prinsipyo at all. Dun pagka nandyan kasi tayo sa usapan na yan, parang, bayad, kineme. Ganun, I would like to qualify further. I think Martin Andanar should also, parang say something about it, kasi grabe tong nag-a-allege eh. Public official tong nag-a-allege eh, na Martin Andanar is paying Maharlika and SAS Rogando Sasot, and the job was for them to rant against the government. Diba? Ang mali dito ni Katrina Enrile, tingnan mo ba yung mga pinagsasabi nila? Was it just about ranting? Did you even look at the quality of the criticism and sentiments that they are trying to forward? Ang problem kasi, Katrina Enrile, sa'yo and to the government that you represent, hindi kayo nakikinig. Hindi kayo nakikinig. You don't listen to the people. Now, because you cannot answer the questions of the people, kung bakit kayo incompetent, kung bakit kayo tatanga-tanga, kung bakit kayo walang puso sa mga Pilipino, ano sabihin nyo? Bayad. Diyos me. Saan po ba kukunin yung bayad, tang ina? Bilis, i-claim na namin. Yun yung isa pang nakaka-bad trip dyan eh. Sabi ng bayad, saan ba i-claim? Kay Martin Andanar ba? Sir Martin, mukhang kailangan ko nang i-claim ang bayad ko sa'yo. Diba? Mga putang ina ninyo, ba dapat sinasagot ninyo? Ikaw, Katrina Enrile, dapat the government is answering the people doon sa kanilang mga sentimento na hanggang dito na yung tubig doon sa Mindanao, nasa reunion ka pa ng Lasal Green Hills. Lasal Green Hills reunion. Nilindol sila, nagka-terror attack sila, umattend ka ng kasal. Kunin mo, Joey, tapos party tayo. Ay, talaga. Sabi ko nga si SAS kasi, sabi niya, ituro nyo kung sino yung nagbabayad, ibibigay daw ni SAS lahat. Sabi ko, ay ako SAS hindi ko bibigay lahat. 50% siguro sa kanya. Actually, nagkamali nga ako nun 25% lang pala doon sa magtuturo kung kanino ko i-claim. Let's say, sabi niya, kay Martin Andanar. And then kapag nakakubra ako kay Martin Andanar, 25% would be to the one who referred me to get my payment from Martin Andanar.
25% from the chosen charity. Di ba? Chosen charity. 25% ikikip ko. Tapos 25% paparaffle ko sa mga top fans. Di ba? Di ba? Ganon. Ganon, Katrina Enrile. Di ba? Sa totoo lang, ma'am, yung mga ganyan ninyong mga salita, nakaka-insulto ng intellect ng public. Especially the part of the public who can think and rationalize. Kasi always banking kayo na bobo yung kausap ninyo eh. Yun yung problem eh. Eh, hindi ko alam kung anong hinihit-hit ninyo para sabihin na ang tunay na underdog ay yung mga people in power. Fuck you. Ano magiging underdog yung people in power? Are you fucking kidding me? You are perpetuating the victim card mentality. Ang kapal po ng mukha ninyo para sabihin na ang mga people in power ang underdog. I shared the video earlier. Alam niyo kung paano kumakain yung mga tao sa Davao nung kasagsagan ng bagyo? Dahil natrap sila dun sa baha, tangina babato nilang ganun yung wire, tapos ano nila yung yung mga pack lunch doon. Yun ang underdog! Ang inang kapal po ng mukha ninyo. Ang kapal ng mukha ninyo. Labo ng camera ko. Sorry. Alam niyo po kung sino yung underdog? Yung hindi makabili ng 1 kilong bigas kasi sobrang mahal na. Really think about this. I hope you broaden your fucking horizon. Wow, so out of touch. Ayan, ang tagal ayaw magluminaw ng camera ko. Hindi ko alam bakit nagaganto yung camera ko. Bakit kaya? Tingin ko kulang sa punas. Hindi, ano ang tawag dito? I do not know. Ayan, malinaw na. Malinaw na. Feeling ko nadidistract siya dun sa mga pekas ko. Ayun, grabe! I mean, I can't believe that this administration is capable of putting all the mata pobre in the Philippines and give them power. Alam mo yun? Yung parang disappointed ka na sa BBM administration. And then you're going to see government people talking this way. Tangina yung buwisit, may ibubuwisit pa pala, no? Grabe. Ina-outdo nila yung sarili nila every time. My God, ladies and gentlemen, ganito po yung ating mga government officials. Ang underdog daw ay yung people in power. Ma'am, ang people in power is never fucking helpless. Never po kayong magiging helpless. Masasaktan kayo sa mga sasabihin namin, magagalit kayo sa mga sasabihin namin, pero never kayong magiging helpless. Lagi kayong may magagawa kasi may putang inang kapangyarihan po kayo. Tapos sabi niya, wala kasi naman talagang presidente that was truly love. So parang sinasabi niya, lahat naman daw talaga,
lahat naman daw talaga ng leader, inaaway, or ganyan-ganyan. Well, I think, if you're going to look at it as parang, sino ba presidente unanimously loved by everyone? Wala talaga. And that's the nature of the job, idiot. You're not going to become a leader of this fucking country with the sole goal of being loved. Of course not, okay? Pag ikaw po nag-aspire na maging leader nitong bansang to, isa lang dapat ang goal mo, maging public servant. Okay? It should not be part of your aspiration that you will be loved by everyone. No! When you become a public servant, you know for a fact that certain segment of this population is going to hate you no matter what you do. Okay? Ang basic niyan. Pagkatapos yan yung sukatan mo, wala naman kasi talagang minamahal na leader, ganyan. Wala naman kasi talagang minamahal na leader. Kung ganun po pala, sukatan ninyo ng leader, na kaya siya naglilid nitong bansang to, ay para mahalin siya. Ay mali po yung kung sino man yung leader na pinili ninyo, using that standard, maling-mali po kayo. Ang leader po, ay public servant. And their sole goal is to serve the public. Whether they're going to be loved by the people or not, it should not be their priority. Because the reason why we put those leaders in power is because we want them to make the hard decisions. And when you make hard decisions, whether it is popular or not, if you are a real public servant, what your priority is, decide for the good of the many, whether they know that or not. Leaders are bound to make unpopular decisions. And that leader must do it regardless kung gugustuhin siya ng tao o hindi. Lalo na kung alam niya na yun ang mas makakabuti sa bansa. Perpetuator din si Katrina Enrile ng no? Sobra siya, enabler siya ng yellow politics yun yung ganyan. Alam niyo po, ito yung problema dito sa administration na to. Hindi siya sumasagot sa kahit anong issue, pero lagi mo siyang nakikita na nag-good time. Now, you may say, I am ranting against this government. Damn, I am. Kasi hindi ito yung pinangako sa amin Am I being paid to do it? Of course not. Wala pong kailangang magbayad sa amin para sabihin namin yung nararamdaman namin. Kayo kasi feeling ninyo lahat ng bagay kayang bayaran Sobrang kadiri, shit. Sobrang kadiri. Ito naman mga ensaymada vlogger. Palibhasa kasi mga tatanga-tanga, yung akala nila, yung makakatulong sila sa public discourse by publishing this kind of material. Hindi nila alam, lalo nilang ginagalit ang tao. Bobo kasi! Diba? Kung ako dito kay Katrina Velarde, kukonyatan ko kung sino yung nag-publish ng material na yan. Hindi po kailangan bayaran ng mga tao para mag-voice out ng disgust nila sa government. So just to be clear. Just to be clear. And I think if you're going to claim again and again, kasi ang problema sa inyo, if people are si Senator Amy, she has a very, very clear statement on, yung stand niya against, yung stand niya about China. In which sinabi niya na, Katrina Enrile, sorry, Katrina Enrile. Katrina Velarde, singer pala yun. Katrina Enrile. Ayun. Meron siya sinabi na, ayaw niyang kaawayan China, ganyan-ganyan. Eme na, bakit tayo gumagawa ng kaaway out of China? Ganyan-ganyan. So bayad rin si Senator Amy? Ayaw niyong pagsalitan si Senator Amy ng ganyan? Hindi.
Sasabihan nyo lang ng mga bayad-bayad, sasabihan nyo lang ng mga ano na pabor yung storya kasi sa China, mga maliliit na tao. Diba? O paano yun? Yung kapatid ng Pangulo, may statement si Senator Amy Teka lang Ito. I have issues with allowing all the EDCA sites, officially 5 plus 4. Many say it's actually 17. I think they will be targets for unnecessary attack by other powers. That's on the EDCA sites. China will always be our neighbor. We have no fight with them. Let's not get dragged into a fight that's not our own. Propaganda has become virulent these days. Paano yun? Awayin mo rin ba? Katrina Enrile? Si Senator Amy? Diba? Joey, parang katabi mo kami pag nakikipag-usap ka. Sabi ni Happy. Actually, yung mga TikTok barkada ko. Pag nagkita-kita kami, sabi sa akin, "Hello, Joey, bakit parang feeling ko nasa live ka na?" Kung ano daw yung nakikita nila sa live, tapos pag nagharap-harap kami, parehas lang. Bakit naman kasi mag-iiba? Diba? Sabi ni Casey, Miss Joey, napanood mo ba yung live ni Attorney Harry Roque? Tumawag daw sa kanya si FPRRD at sabi ipapa-arresto daw siya sa ICC at ipapadismantle daw mga men in uniform. Papayag ba tayo sa ganon? Talaga ba? Let's just be vigilant, Let's just be vigilant and let's be vigilant. That's all I can say. Sabi ni Baby Advin ko, ako nabudol ako sobra, hurt kaya andito ako. Naniwala ko sa iyo, Ma'am Joey, Ma'am Sas at sa ibang warriors. Laban lang para sa future ng kabataan. Filipinos are not for sale. Hindi mo pera yan. True. Sabi ni Geraldine Manoses, yes to EDCA, yes to ICC. DDS trolls ba yan? Geraldine Manoses, okay, face me. And please tell me where I can get my bayad. Mabilis. Hubaran tayo dito, Geraldine Manoses. Akyat. Pagka ganyan katapang sa comment section, dapat matapang umakyat. Geraldine Manoses. Akyat. Ayan ang link. Bilis. Tell me, sino ang nagbayad sa akin for, yung sa mga EDCA na yan at saka dun sa, position ko on foreign relations. Bilis, Geraldine Manoses. Akyat, Geraldine. Bilis. O ngayon, yung mga nagbabayad dito kay Geraldine Manoses, yan po yung nakukuha ninyo out of pagbabayad sa mga tatanga-tangang trolls. Okay? Hindi kaya makipagharapan at kumprontahin ang kanyang mga aligasyon. Akyat na, Geraldine. Geraldine. Hello, Angel. Ikaw ba si Geraldine Manoses? Hindi, iba ako. Well, natutuwa lang ako dito. But I do have a neutral stance, actually. Pero natutuwa ako manood ng vlogs mo. Just wanna say hi. At bakit ka naman natutuwa? Kasi I'm an academician. It provides multiple perspective. I teach history, I teach politics. Maganda na marami kang nalalaman. Not only... Nawala ka, Angel. Hello, Angel. Hello. Wait lang, Ayan. lilipat lang ako sa laptop. Kasi di tayo magkaayos dito sa phone. Sige. Ayusin mo muna ha. Ayusin mo muna yung audio mo. Sige. Oo, babalikan kita ha. Babalikan kita. Ayan. Hi, Tita Banig. Good morning and good evening ba dyan? Sorry. Madaling araw. Ayan. Okay. It's 10 a.m. here. So,
Yeah, good morning sa inyong lahat. Nagulat ako nag-live kasi normally pag Sunday here, wala kang live eh. So nagulat ako. It's like, oh wow, may live. Anyway, ano ba nasabi ko dito kay Katrina? Feeling ko naman, dapat she just stay out of it kasi considering the fact na whether yung kanilang participation sa EDSA second is may reason or whatever, parang alam mo yon, parang siya, parang for delikadesa. Kasi nakinabang sila dun sa, di ba, sa pag-alis ng mga Marcos, yung sa EDSA, and then now later on, parang, himot-pit sila sa mga Marcos. Okay, I can get it, na there is a reason, but apparently there is a reason. But pero kung ikaw ay medyo nahihiya ka, then you'll just stay out of it. Just for that. Hindi na ako makikigulo. Tapos yung sinasabi niya na, kasi daw paid, may mga paid roles daw, paid daw itong si Maharlika at saka itong si Sas Rogando. O sige, kasi kahit naman sabihin natin. Sa lang, sa quality ng mga information na sinishare ni Sas, if I have money, I will pay for it. Di ba? Yun nga ang gusto kong sabihin. Let's just say for the sake of discussion, na both camps have paid vloggers. Yes, isipin nyo, sa dami, kayo na nga ang may hawak ng kaba ng bayan and you can dispense as much money as you have. Hindi pa rin kayo makakuha ng quality vloggers. Puro mga tanga pa rin yung nakukuha nyo. I mean, it says a lot of things about them, not the other way around. At medyo... About being competent. No? Yes, kasi, I mean, sabi nga nila, yung pera, can make you do a lot of things. So kung binabayaran pa itong mga ito, bakit hindi sila maka-recruit ng quality na vlogger? Wala naman silang maitapat. Kahit nga tingnan mo si Vivora na nahimik na. And supposed to be, he is one of those na pwede lang ma-rely as quality vlogger, but wala silang masabi. Kasi you know what? Kasi hindi nila kayang ipagtanggol. Because he knows, feeling ko na may sarili pa rin, may hiya pa rin naman itong si Vivora, hindi niya masabi, hindi niya maipagtanggol because he knows that hindi ka pagtanggol-tanggol. At saka yung sinasabi niya na underdog, kailan pa naging underdog ang people in power? Is what I'm saying. When did that happen and in what universe? You know what I'm saying? In what universe? Never na naging underdog ang people in power. So, kasi ano yung mga challenges nila sa buhay? Oh my God, life's so hard, right? Tarantibog sila na, kayo na nga ang may pere. You'll never be an underdog. The problem with you is, sa dinami-dami ng mga ibinabato sa inyo, you chose to be silent. Samantalang, okay, going to the premise na maraming, let's say, both parties ay nagbabayad, pero hindi nyo sinasagot, nagbabayad, nyo na lang, at dina-download yung information sa inyong mga vloggers, wherein pwede naman yung sagutin ng kayo lang, on your own. Magpa-press con kayo, sagutin nyo isa-isa, and then, magkakaroon ng kalinawan. So, dahil hindi kayo sumasagot, syempre, paghihinalaan kayo. While on the other side, ipinapaliwanag nila, they're able to get quality vloggers na quote-unquote bayaran, what do you expect? Say something, ipaliwanag yung mabuti, each tawag dito yung bawat allegation na ibinabato sa inyo, but you chose to be silent. Tapos kayo yung underdog. Ang kapal ng mga mukha. Sobra. Grabe ka detach, no? Yung parang, kayo may power kayo, may wealth kayo, and everything. Kami nagtatanong lang kami nung mga bagay na deserve naming malaman. Dahil putang ina, nilagay namin kayo sa pwesto. Wala Exactly. Hindi namin kayo binoto. Tapos, tayo ang nang-aapi. Kalaban. Oo, tayo ang nang-aapi. Kayo yung naging api dito? Ang naging api yung mga taong bayan. Kasi sila naman nagtatanong, saan ba nangyari ito? Ano ba nangyari po dito? Bakit po may mga allegation ng mga smuggling? Ano po, it's so easy. Kapag ikaw may information, di ba ikaw, halimbawa ako, may tinatanong sa akin ng mga kaibigan ko, and I know that I can defend it, and I know I have the facts, and I know that I didn't do anything, it's so easy to say it. Pero kapag dinideflect mo, ibig sabihin, anong gusto niyong sabihin ng mga tao? Di guilty kayo. Ang dali-dali namang sabihin Ang dali-dali namang patunayan with all the factual information. Pero hindi. You're not going to do that because you know what? Meron kayong tinatago. Mga tinamaan kayo ng magaling. True. Ayan. Actually, mukha bang Mukha bang underdog to? Teka lang. Sino yan? Wow.
Hindi, sorry, mga. Saan ba yung shinare ko dito na ano? Ayan o, mga underdog ko. Baka naman i-redefine nila ang definition ng underdog. Ay, teka. Mukha bang underdog yan? Oh my gosh. You know what? I cannot for the life of me understand where they're getting yung kanilang lakas ng loob or kapal ng mukha. Alam mo yung itong gobyerno ito, parang ano na lang parang alam mo, parang bangag talaga. Yung parang they don't really care. They don't even know what they're doing. They don't care about the backlash. At pag may backlash, we'll just ignore it. And then sabihin nila, oh my God, I'm so hurt kasi ito, ano mo yun, parang we're the underdog. Gusto ko hanapin, Tita Banig. Makakalimutan na daw yung ibang magagandang nagawa. Actually, sa totoo lang, ang daling kausap ng Pilipino eh. Pag meron kang magandang nagawa, sa totoo lang, ganito nag-ooperate ang psyche ng Pilipino eh, sa mga politicians at sa mga celebrities ha. Pag merong magandang nagawa yung mga Pilipino, ready yan na magsalita parating na parang, huwag niyong kalimutan ang mga magagandang nagawa, di ba? I mean, talagang meron kang army of defenders. Pagka kunwari, meron kang isang, Coco Martin. Coco Martin had a relationship with a juvenile. Di ba? Ilang taon ginawa niya. Yeah. Di ba? What happened to Coco Martin? Sang katerbang tagapagtanggol ang lumabas para ipaalala sa lahat kung gaano kabuti si Coco Martin. Right? Di ba? I mean, sa totoo lang, hindi totoo yung, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni Katrina Enrile na hindi kasi pag kayo nakalimutan na kinemic. No, actually, nangyayari lang yan pagka normal kang tao. Yung normal, yung hindi ka celebrity, pero pag celebrity ka or politician ka, no, if you're going to make a mistake, grabe yung pagde-defend. Meron kang army of defenders na talagang magmamarcha para i-defend ka sa public na parang, huwag niyong kalimutan yung mga magaganda niyang ginawa. Ngayon, okay. Teka muna, ang tanong ko, ano daw ba yung magagandang ginawa? Ayun ang tanong ko. Ayun ang tanong ko, papunta ako dyan. Parang medyo hindi ko makita or may kulang, kailangan siguro mag-provide sila ng magnifying glass because I can't see it right now. Correct. Sa totoo lang, yun rin yung isa pa sa mga tinatanong sa inyo eh. Ano ba yung, sige ngayon, ano yung mga magagandang ginawa na tinutukoy mo? At yung parte, alam namin yung mga criticism sa amin, kabisado namin yan eh. Pero tell us, ano yung magagandang ginawa na nakalimutan namin? Yeah. Yeah, exactly. Ano nga yun? Baka naman kasi nga, nagkaroon tayo na amnesia, but since nung naupo siya, ano talaga yung nagawa niya? Kasi kami, ako personally, I was still trying to find out, okay, baka naman meron nga. Parang wala akong makita. Yeah, diba? We're willing to, we're willing to explore it. Yes. Baka naman nga, I mean, meron, di ba? Tell us. Kasi nga, di ba, dati nga, we are, nung nangangampanya, we are, kumbaga, we're making excuses for him. Let's admit it or not. May mga rin siyang misgivings na we make excuses. Pero now, the opportunity na andyan na siya na yung in power, hinahanap namin yung give, kumbaga, if kumbaga sinasabi ko nga, dapat binibigyan niyo ng ammunition, yun yung mga followers, or yun yung mga dati yung tawag nila, mga dating sumuporta sa inyo at ang mga sumusuporta sa inyo, na kapag may binato sa issue sa inyo, ano ba yung nagawa? Tapos wala kayong maibigay, kung hindi ad hominem, then it must say something about your government. Correct. Ito yung sinasabi ko, ito ang underdog. Ito ang underdog, guys. Ayun ba yung sinasabi mo kanina? Yes! Ayan, Tita Banig, tingnan mo kung paano sila mag-supply ng pagkain dun sa mga natrap sa baha dun sa kabilang sa kabilang na nahiwalay dahil sa baha. Ito po ang underdog, mga putang ina ninyo. Ito yung dapat na binababaan nyo ng pondo for infrastructure. Okay, so my question is, with this happening right now, where's the president? Joey, feeling ko kasi, and Miss Bunny, hindi alam ng mga aides na insensitive sila. Malakas yung stand. I'm so sorry. Teka. I-ano mo muna yung kinembular mo. Yung sound system, yan. Sige. Ayan, okay na. So, yan yung tanong ko, where is the president right now? Did he say anything about it? What's going on in Mindanao? Kahit man lang, anything. Parang wala ako nabasa. Maybe, siguro hindi ko lang nakita. But, meron ba siyang nasinabi? At all? Meron ba? Wala. Sinabi niya, wala na daw magugutom sa bagong Pilipinas. Yun yung sinabi niya. But they're the underdog.
What is wrong with you, Jovi? They are the Bongbong underdog. Marcos. Oh my God. True. Ayun. Madam Nasirit, meron kang gustong i-share? Ay, hindi. Before that, ako ay Sige. Teka. mag-listen ng mode na po muna ako para mabigyan po ng pagkakataon yung iba. Thank you very much again for the opportunity. And Ay, happy okay, Sunday. tita. Okay. Maraming pong salamat. Okay, sige. Thank you po. Ayan. Madam Nasirit, meron kang gustong i-share? Hello, Madam Joey. Mhm. Nakaya, nakasali ako sa live. Ito kasi, taga-Cagayan ako, di ba? Naku po, Ma'am Katrina. Bago ka magsasabi dyan ng underdog at may mga bayaran, tanungin muna kita, paano ka nga po ulit na-appoint sa Malacanang? At ano ang ginawa mo kay Governor Mamba? Nung inopost ni Governor Mamba yung EDCA sa Cagayan dahil ayaw niya, what was your contribution sa nangyari sa kanya? Sa Kongreso. Diba, Ma'am Katrina, may ginawa ka na hindi mo rin maamin siguro. At tamang-tama lang talaga, Ma'am Katrina, dahil sinuportahan kita nung eleksyon, na natalo ka sa Cagayan Valley. At Tumakbo ba sinasabi siya? mo na Tumakbo hindi siya? katanggap ng... Tumakbo siyang Natalo governor? siya, Ma'am Natalo siya. Okay. Yung ano niya noon, yung plataforma niya is about entrepreneurship, ganyan. Kasi Kasi syempre, di ba, entrepreneur business- siya di ba? Oo, entrepreneur siya, bilyonaryo yan. Mhm. Sinasabi niyo, Ma'am Katrina, na may mga bayarang vloggers, ikaw, ano ka ng mga kano? Tanungin kita. Di ba, ang daming mga negosyante ngayon, ang pumapasok sa Cagayan Valley, puro mga western galing. Tapos yung mga sinasabi nyo na ayaw mong mga inchik, sila yung madalas ninyong customer yan sa SESA. Tapos kayo mismo ang magsasabi na ayaw nyo sa mga inchik. Sa totoo lang, si Governor... Yung sinasabi niya si anti-China na yan. Pang mahirap lang yan. Pag mayaman, I love China. Diba? True. Totoo po yun. Tapos ang nakakaloka po dito, itong si Ma'am Katrina, parang nakakalimutan niya po na na noong mga 2022, todo suporta ka pa kay Governor Mamba. Pero anong ginawa mo? Kunwari, supportado mo yung mga projects niya because sinasabi mo, you share the same vision for Cagayan Valley. Pero nung nanalo si Bongbong, putang ina, pinapasok ang EDCA sa Cagayan Valley. Ano ang interest ng EDCA sa Cagayan Valley? Tapos sasabihin nyo, hindi pwede na mag-invest ang mga inchik sa Cagayan Valley at hindi pwede na si Governor Mamba makimingle, mag-build ng strong ties with the Chinese dahil sila ang sisira ng Cagayan Valley. Ayun pala. Ayun lang po. At saka ito po, no, yung Ayuda Nation po ni Bongbong ninyo, ni Bunget, doon po mismo sa barangay namin, nararamdaman na namin ang pangit na epekto ng hindi namang proyektong ayuda na yan. Nagkakagulo ang mga tao, nagmumukhang patay gutom at inaapakan ang prinsipyo. Hindi nakakaboses, kapitan lang ang magsabi. Tang ina. Yung kapitan sa amin, hindi nyo po ba alam? Pag sinabi na hindi bibigyan ng certification yung hindi bumoto, hindi makakakuha. You see? Dahil ang ginagamit ng mga kapitan ngayon ay ang ayuda. Kahit po nung election ayuda, through RSBSA po ginagamit yan. At ang masaklap dito, doon mismo sa amin, itong government employee na asawa ng isang kapitan, yung RSBSA na yan na sobrang dami ng ayuda, ginamit yan nung eleksyon ng maraming kapitan in Cagayan Valley. Na ang sinasabi, dahil associated sila sa mga government employees na ito ng DA, sinasabi na itong mga landowners or mga beneficiaries from the DA na nakasali sa master list ng DA program na yan, hindi makakakuha ng ayuda, matatanggal daw sa master list pag hindi sumuporta doon sa barangay captain na yan. Yun ang nangyayari ngayon dyan sa Ayuda Nation na yan. At kung sa tingin po ninyo, natutulungan ninyo yung mga tao, Ma'am Katrina Ponce, dahil ikaw din mismo mahilig ka mamigay ng ayuda, dahil alam na alam mo ang sakit ng mga ibang Cagayano na marami ang mukhang pera dahil naiintindihan mo na sobrang hirap ng buhay ng maraming Cagayano. Mahilig ka rin sa paayuda mula noon.
Pero, unfortunately, natalo ka. Palakpakan. Kasi kahit ako na sumuporta sa'yo noon, Ma'am Katrina Ponce, sinusuka kita ngayon. At dahil yan sa EDCA. Anyway, yun nga ang tawag dito yung isa. Grabe, sobrang pambababoy talaga yung ginagawa nila sa Pilipinas. Yung ayuda, ginawang main event ginawang parang standard ng public service Ganun yung ginawa nitong Marcos administration sa ayuda Na if there would be any, like for example, si Martin Romualdez, proud na proud siya na nagbaba siya ng 150 million na financial assistance and 150 million worth of assistance sa Davao region. Unang-una, saan yun hinuhugot ni Martin? Bakit siya? Ba't siya yung nagbibigay ng budget ng 150? Meron na tayong budget allocation for 2020, for 2024. Exactly. Diba? Para saan yan? Bakit ikaw magbibigay? Sino ka po? Diba? That's the first question. And then the second one is, hindi po kailangan ng supposedly, yung mga food packs na yan and everything, those are already part of the SOP of DSWD. So that's an executive function. You have no business in that, Martin Romualdez. Ganyan. Ngayon, you want it to appear na may utang na loob sa iyo yung Davao region dahil naglabas ka ng 150 million pesos? Pera rin naman ng taong bayan yan, galing sa bulsa mo? Diba? Hindi pera yan. Ang kapal ng mukha ninyo, diba? I mean, mga kababayan, and lahat kayo na nandito sa live, we really need to educate the public that ayuda is not going to build the nation. Okay? Makakakuha ka ng pera, 15,000 yung pamilya mo, minsan isang taon. Okay? Hindi po yan ang kailangan nyo. Okay? Mga Pilipino, hindi yan ang kailangan nyo. Okay? Ang kailangan ng mga tao doon sa Mindanao infrastructure to fight flooding there. As in mega structure so that hindi to laging nangyayari sa kanila. Okay? Hindi po ayuda ang kailangan. Diba? Ganyan na kasi yung psychology natin I mean, parang napakababa ng standards natin when it comes to politicians. Tapos okay na tayo sa ayuda. And regarding kanina, Joey, sa sinasabi mo about, Katrina Enrile, it's all about, elites being there for their people. Diba? So sila lang naman din nagtutulungan Samantalang wala silang pakialam or very insensitive sa mga nangyayari dito sa ground. Kaya nga pansinin mo yung ibang administration before. So let's go down to, Noy going down pa sa pinakababa. Papansin natin na yung mga government service talaga sobrang inadequate. Medyo ngayon lang naman umokay-okay ng konti. Konti lang Diba? So yun lang. Ayun nga parang well, ito yung ako dito magki-kick in yung bias ko MX Angel. Kasi naranasan na kasi ng Pilipino to be served And for those people na sabihin ninyo na bumoto kayo or hindi kayo bumoto, and you felt it, there was a change during the administration of PRRD. And ang nakaka-bad trip dito at ang nakakaasar dito because we should have built up from there. 'Di ba? So lahat ng wins natin as a nation, wala nabababoy na naman 'Di ba? I mean, this administration is poised to achieve so much. Ito yung sobrang nakakalungkot. This administration is poised to achieve so much. Pero sinayang niya lahat. Sinayang niya lahat ng political capital, sinayang niya lahat ng yung mga bagay na sana makakapag-close sana nung mga hindi na kumpleto nung last administration. Hindi ginawa. Diba? And then now we're going to hear government officials like Katrina Enrile talking shit like this. Diba? Parang ano ba yan? Diba? Problema talaga yan. We are able to somehow put the elites in their proper places. Diba? They were already negotiating their taxes. They were already, it was tempered. Hindi naman nawala yan pero it was tempered. But now, they are back with vengeance and even insulting the intelligence of public. Diba? By saying na ang tunay na underdog ay yung mga people in power. Come on, Katrina Enrile. Come on. Yes, MX Angel. Sorry. Wait lang, madam. Patapusin natin si Angel. Meron pa yata siya sasabihin. Yun nga yung nakakalungkot dyan. Alam mo, dapat merong crash course sa government about, about
tawag dito, paano makipag-usap sa mas nakakababa or mga nasa laylayan or kahit sa middle class lang. My students would always tell me, kasi I teach political theory. So, man is a political animal. Nandun na kami sa lesson kay Aristotle. Tapos sabi nila, sir, bakit po si Bongbong, party animal, di naman political animal. So, tawa lang kami ng tawa. Sabi ko naman sa kanila, minsan kasi yung mga elites, di nila alam na ginagawa nila, insensitive. Parang routine yan sa kanila, socializing, partying. Kaya dapat may crash course talaga yan sila. Tapos pag pinansin nyo yung survey ng ilan ba yung nanggaling talaga sa ordinaryong people, a Department of Agriculture secretary that would come from the agricultural sector, or kung, coming from talagang nasa yung parang galing talaga sa linya ng tao, how many in the times of this, governance, or in our time, or in your time in the future. So, yan lang. Madali lang actually i-please yung public, MX Angel Sa totoo lang. People just want to be served. Yung mga complicated issues kasi sa government, yung mga complicated issues foreign policy, mga ganyan. Hindi naman lahat makakasabay sa usapan na yan Pero yung mga simpleng bagay na and this is very important pagdating sa national consciousness, no? You are being looked after. 'Di ba? Yung merong nagli-lead, yung mga ganun. Yung ganung sense kasi, kahit yun wala 'di ba? Kahit yun wala. I mean, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung, whether it's bad communication or there is something that is happening that we just can't see right now but nevertheless, it shows the incompetence of this administration in communicating whatever they wanted to do for the country. Kuda sila ng kuda ngayon. Ang dami-dami nilang post ngayon about One Philippines, United Philippines, Unity, ganyan-ganyan. Ang dami nilang post Nag-issue ang BARM ng Kinembular, nag-issue ang ganito, we do not support the secessionist sentiments, kineme, ganyan-ganyan. And like I said, ako deep inside my heart, I would always choose One Philippines. Okay? However, I also understand that the way to stay united is to ensure that our brothers from the South are not left behind. And you cannot just say you cannot just say hindi, unity tayo. Bakit ayaw nyo makisama dyan, ganyan-ganyan. Tanggalin mo sa kanila yung sentiment at duda na parang ay putang ina ninyo, nineglect nyo kami. Diba? Sobrang detached nung administration ngayon yung I do not know. Hindi ko kilala to. Hindi ito yung nakilala ko nung eleksyon. 'Di ba? Asan yung compassionate Bongbong noon? Na kahit hindi siya government official, nasa Batangas siya. Nagbibigay ng tulong. I think nung Yolanda rin, nung Yolanda nandun siya. Nagstay siya doon for quite some time. 'Di ba? Asan yung compassionate na leader na binenta nyo sa amin noong 2022? Ngayon, Katrina Enrile, if we look for that person, if we are looking for that person now, hindi yun yung parang gusto lang namin kumuda. Pinangakuan kami hitad. So wag mong masabi na we're just here because we are being paid. Pinangakuan kami. Ito pa rin yung pangako nyo. Ayun. Yes, madam, meron kang gusto pang idagdag, di ba? Madam, ito kasi, ma'am, parang hello. Ito kasi ang administration na to, parang nasa yellow na yellow. Alam mo yung alam mo yung Ma'am Joey. Alam nila na karamihang sakit ng tao is pera at napaka bilis intindihin ng pera. Mm-hmm. Yun lang yung parang pinakamabilis intindihing salita ngayon sa mundo. Pagdating sa pera, maiintindihan ng tao to. So, ginagamit nila yung ayuda ngayon, hindi lang para manlinlang dahil sa PI, kundi para iniisip nila na kahit anong gawin mo yan sa susunod pag may ayuda ka, tingnan mo, okay ulit yan. Okay, epekto ulit. Magiging effective ulit yung way ng kampanya mo. Basta gamitin mo tong ayuda, for example. Nakita ko recently ang daming mga nagpo-post na itong si Raffy Tulfo, ginagamit yung tupad na yan.
Eh di ba ang tupad galing sa gobyerno, eh bakit mo aangkinin? So ito sana yung makita ng administration na to, na yung ayuda project na yan is not very effective. Nagiging divisive nga siya eh. Dahil may mga nagiging tao, actually effective siya kasi for them to stay in power. Yun nga. for kasi them to parang- stay in power, pero hindi naman nabubusog ng tunay yung mga tao. It is a short-term project, ni hindi nga yan project. Suhol, parang suhol, para umuo ka na lang sa gusto ng mga opisyal na nakaupo. Kasi may ayuda ka na naman. Ganong mentalidad. Sa Nakakalungkot. totoo lang, yan yung dapat dapat dyan gumawa dapat ng mga legislative controls ang ang mga nasa Congress at sa Senado. Especially yung Senado, no? Kasi sa totoo lang, yung Senado, wala talaga, parang hindi ko talaga sila makita na wala, talagang kudaan lang talaga dyan eh. 'Di ba? Parang I think, with the discussions that we have here, I think yung Senado, because they are elected by the nation at large, they should think about policies that are of national scale. Like for example, baka dapat ang pinagdedebatihan nyo dyan yung mga national construction company. Yung state-owned construction company. Yan. Diba? Yan yung mga dapat na nire-review nyo, pinag-aaralan nyo, and things like that. Number 2, you also need to, put some measures on this ayuda policy. Putang ina, lahat na lang binibigyan ng cash. Ano ba yan? Diba? I mean, yung mga senador naman natin, di ba? Yung parang, ito dapat yung yung pinagkakabalahan ninyo eh. Tapos tuwang-tuwa na kayo kay Tulfo dahil si Tulfo nag-grant doon pagkatapos para, ayun na nabigyan nga ng sweldo yung kasi hiniring ni Tulfo sa Senado eh, ganyan. Tapos tuwang-tuwa na kayo, nagpapalakpakan na kayo. Yun yung action man na si Raffy Tulfo. Di ba? Wala man lang Miss Joey, parang wala namang kwenta yung mga pinagsasasabi ni Tulfo doon sa PCSO hearing. At saka, puta, sa may sa may RTIA, ang hilig niyang mamahiya ng mga guro, ng mga kabit, ang galing niya sa solihan, namamahiya ng mga pulis, pero ngayon kinakantot yung bayan niya, wala siyang magawa. Dapat ngayon siya kumuda. Yung PI na yan, wala din siyang salita. Imagine, tapos makikita ko sa mga pages na si Raffy Hindi talaga ako ever believe kay Raffy Tulfo. As in, wala talaga akong tiwala sa kanya. So, super trapo. Oo, wala talaga akong tiwala sa kanya. And magalit dito dun sa mga fan ni Raffy Tulfo dyan. But he is one of the worst public officials. Pag niyo paandaran na, ang dami niyang natutulungan. Tanga, kinontent kayo, yumaman siya dun, naging bilyonaryo siya. Tama. Hindi niya kayo, kung tinulungan niya kayo kasi kinontent niya kayo. Diba? Tama. Hindi ko paandaran na naging bilyonaryo yan, kakaganyan. Natatawa ako, Miss Joey, sa mga ibang Tulfo fanatics din na natutuwa sila dun sa 9,000, 5,000. Well, kung ako rin naman talaga, matutuwa ako. Pero yung sasabihin mong, natutuwa ka sa 5,000, pero ang kita niya ay billion. Tapos gusto pa niyang ma-praise dahil sa 5,000 na binigay sa'yo. Na feeling niya ang laki-laki ng binigay niya sa'yo. Actually, yan si perpetrator si Raffy Tulfo nung mamimigay ng kaning baboy tapos gusto hero siya. Ganun. Yep. Parang si Tambi, wala silang pinagkaiba ni Tambi. Sa totoo lang, no? Kaya ako gets ko na nag-unite yung mga Tulfo at saka yung si Tambi eh. Kasi parang silang baboy eh. Pareho sila ng politika. Nakakatuwa si nakita mo na ba yung interview ni Sandro? Nakakabisit lang na kahit ngayon, ginagamit pa rin yung unity sa politika ng mga Marcos. Mga na lang, pasensya ka naman ng Amy. Alam mo, sinasabi ni Sandro na na of course, naiintindihan ko. Kasi syempre, noong mga nakaraang mga election, alam mo na may mga hindi nakapasok noon. At siguro gusto nilang makapasok ngayon, kaya kailangan mag-create sila ng away sa pagitan ng Duterte and Marcos, ganun. Sirain yung unity. Alam mo yun? Sira na nga yung unity. Sinabi na nga ni Manang Amy na may lamat na. Tapos ikaw, Sandro, nandun ka pa rin sa meron pa rin unity, pero tinatry sirain, isirang-sira na nga to. That benefits them eh. Parang feeling nila, Kaya ito si Sandro, Diyos me. Akala ko nung kay Tali-Talino. Ano ba yan? Sandro naman? Ako hindi ako hindi ako ever since, yung parang, di ba, si Sandro, ang contribution niya kasi nung election, siya yung parang pinagmukha niyang relatable yung tatay niya. Kasi maganda yung relationship nilang mag-ama di ba? Tapos, when they are seen together sa mga gathering, ganyan-ganyan, lumalabas yung pagkatatay ni BBM, and it makes him more relatable.
Diba? Yeah. So, yun yung value ni Sandro. Supported. Parang, yung mga, di ba yung mga parang OA na, ay, ang cute-cute ni Sandro, yung mga parang, ay, ang galing-galing ni Sandro, ganyan-ganyan. Well, he was promising kasi nag-aral abroad, ganyan-ganyan, educated, he came from a political family. He really has, parang huge potential. Kaso, turn off kasi ako nung nagkaroon na agad siya ng posisyon sa Congress pagkatapos yung they were trying to credit him a lot of things na hindi naman niya pinaghirapan, like yung SIM card registration law. Parang, hindi naman niya ginawa yun, di ba? Sandro nagawa yan ng 18th Congress pa, na veto lang ni yung some parts. So, kung ano man yung ginawa mo dyan, ang tinrabaho mo lang dyan, kinorek mo lang yung veto. Di ba? You're not the one who will and deal dun sa na yan, sa measure na yan. So, yun. At saka alam mo, Miss Joy, noong panahon ni Pinoy, kasi talagang yellow blood ako noon Saka lang naman ako naging mapag-isip, kumbaga, or saka lang ako talaga nag-engage sa mga ganitong usapan, mga politika-politika nung dumating si Duterte, sa totoo lang. At doon ako parang ang tanga ko pala sa matagal na panahon. Kasi magmula kay Cory, parang, ay, ang bait-bait ng mga Aquino, ganyan. Pag nakikita ko si Chris, ay, naku. Kasi nga, madam, kailangan natin gumraduate doon sa personality politics. Lahat naman talaga tayo ganyan Lahat naman tayo at some point, I think, no. Meron talagang kasi naman talaga yung trabaho ng ibang mga politicians, mambudol. 'Di ba? Ngayon, ang tawag dito, really, sa totoo, wala naman talaga tayo ibang panghahawakan kundi policies nila. The problem is, ng mga for example, yung Tita Cory time, ano talaga noon, ang tawag dito, parang, yun yung height ng personality politics They're going to, yung Dilawan politics, di ba? Yan yun Dilawan politics banks on personality politics. Mabait ako, masama sila. Ako ang iboto nyo. Malinis ako, corrupt sila. Ako ang iboto nyo. Ganun lang ang discussion. Wait lang, madam. Ganun ang discussion. So, ibig ko sabihin, parang, while we understand now why our country why our country is being fucked by this kind of mentality. Nagising tayo dyan nung dumating si PRRD di ba? Na ay parang putang ina, pwede pala na pag kami pinangako ka igagawin, pwede pala mag-deliver ito. 'Di ba? Pwede pala na merong magawa, 'di ba? Ganun. And we also we also came to learn na yung mga ganung klase palang mga pangako, na dapat pala talaga nakatingin ka dun sa kayang gawin, sa mga nagawa na, at dun sa mga sinasabi niyang gagawin niya. 'Di ba? Ayun. So ngayon kung kunwari nagkaroon ng budulan or whatever, ngayon kasi mas yung conversation about policies, 'di ba? Mas marami na nagsasalita tungkol sa policy crafting, sa mga political position ng mga politiko at ng mga leader natin. Now, if they are going to do things that they did not if they're going to do things opposite ng kanilang mga pinangako, ang natin doon, ang may kasalanan doon, walang iba kundi yung nangako. 'Di ba? I think that's also medyo kailangan din kasi talaga nating bumitaw dun sa hindi medyo. Kailangan natin bumitaw talaga doon sa personality politics. And isa lang dapat talaga dito ang sisihan kapag merong mga pangakong hindi natupad. Yung politiko. 'Di ba? Si PRRD, 'di ba? Sinisisi niyo siya nung nangako siya 6 months tatapusin niya yung war on drugs na hindi niya natapos. Ano sabi ni PRRD? Yeah, I'm sorry, hindi ko nagawa. Within 6 months because I did not expect that I'm going to fight my own government. Diba? O, nag-explain siya. In the same manner, sisihin rin natin dito si BBM. Ang dami mong pinangako nung wala ka mong ginagawa Wala ka namang nasisimulan diba? 2 years pagkatapos ngayon, may plano kami na walang magugutom sa bagong Pilipinas, ganyan. 2 years na. What have you done in the past 2 years to, take a step forward para dyan sa wala nang magugutom na Pilipino? Diba? Ayun. Hello, Middle Earth. Hello po, good evening sa lahat. Good evening. Middle Earth, parang feeling ko nasa taga-Visayas ka, no? Opo. Opo. Pure-blooded Visaya talaga ako from Region 7. So, by politics is, Maka Duterte. Sabi ko nga, lahat ng paniniwala ko ay kay Duterte is ironclad. Ibig sabihin, ano mat mangyari ay Duterte talaga kasi. Na-witness ko, nakapunta ako ng through work, nakapunta ako ng Davao,
Na-witness ko doon yung Davao City, specifically Davao City. Nakapag-stay ako doon ng 10 nights and 10 days and 9 nights. Then, na-amaze ako, sobrang napakaganda ng Davao. Ikwento ko lang konti bakit ganun yung paniniwala ko. Napakaganda ng Davao, parang nagtatrabaho ako sa Maynila, nag-aral ako sa Maynila, pero nagkaisip ako sa Visayas, then bumalik na Maynila para mag-aral, magtapos, magtrabaho. Nakita ko, ang trabaho ko kasi, just a backgrounder, nagtatravel ako all over the Philippines. And then, nakukumpara ko kung ano yung mga magaganda, ano ang mga pangit. At nung na-assign ako, nagkaroon ako ng work papuntang Davao, ako, biglang namangha, bakit, ang ganda dito, bakit ganun? Meron pa nga sila dong restaurant na napakamura, ganun. Tapos, parang tinatawag na curfew, parang ganun, napakatahimik, napakaayos. Tapos, kinukumpara ko doon sa that was around 2006. So, isipin na lang natin ngayon kung ano yung development after that, ang dami na pangyayari ng presidente siya. Sa picture ko na lang nakikita kasi ako nakabalik. Pero by that time, di ba, presidente si Duterte, na-witness ko na talaga, nagkaroon ako ng, pinangarap ko, sana maging yung mayor ninyo, maging presidente ng Pilipinas. Ayun nga, so nung tumakbo siya, actually, yung medyo hindi pa siya ayaw ba niyang tumakbo, tapos later on, meron siyang sinubstitute na nag-file ng candidacy na umatras, tapos siya yung umalit, di ba? Parang tuwang-tuwa, tapos yun, actually, it was God's will na manalo siya. Yun, so tuwang-tuwa ako, nakita ko kung gaano kaganda yung Davao. And then, yun nga, kaya yun yung sinasabi ko, ironclad yung paniniwala ko. At napaka-active ko sa social media. Panahon ni Duterte, nakipag-away talaga ako, nakipagbangayan sa mga ginawa noon, actually. So, I was a converted Diluan. Pinagtatanggol ko si Pinoy noon. Pag tinatawag siyang Noy-Noying ng mga taga-UP, nagagalit ako. Tinatawag Noy-Noying. May time na Noy-Noying tayo eh. Doon, galit na galit ako noon kapag tinatawag siyang Noy-Noying. Actually, yan si yung Fiscal Cañete, Darren Cañete, isa siya sa mga noon eh. So, isa ako sa mga nag-opos sa kanya. And then, nung nanalo si Duterte, biglang nagbago ako. Na-transform yung thinking ko. Sabi ko, iba to. Ito yung pinapangarap kong presidente noon eh. Pero nagtiyaga ako dito sa bigla ang pagiging presidente dahil namatay lang yung mother niya. So yun. Alam mo, sa totoo lang, yung pansin ko Middle Earth, ang mahirap kasi, ito naman, totoo naman to, kahit sa akin at some point, parang meron rin talaga, meron kong background noise, Middle Earth. Okay. Ayun. Meron kang background noise, parang TV yatang nakabukas. TV bukas. Ayan. Bakit kung exhaust fan? Ayan, si. Meron pa, dinig pa? Ayan, mas tahimik na. Ayun. Ayan. Ang tawag dito, ang tingin ko, no, kasi dapat talaga hindi tayo matrap doon sa yung defending a politician. We just need to parang take whatever they do as it is, 'di ba? Ang priority talaga dito dapat husgahan natin sila base doon sa ibinababa nila ng mga policy. May ka nagba-bounce yung audio mo Middle Earth? Parang may something wrong doon sa Ayan. Ayun. So parang yung alam ko naman at some point lahat tayo naging guilty sa ganyan yung parang grabe yung affiliation natin dun sa politician, ganyan. Pero dapat alam din nating lahat that whatever biases that you have, you should learn to manage it. Ganon. Like for example, kung kunwari, ito isa dun sa mga isa to sa mga gustong-gusto ko talaga sa mga DDS vloggers noon. Kasi the DDS vloggers then, alam mo, meron silang DDS alam mo yon? Alam mo, meron talaga mga DDS, meron talaga silang DDS pero, pagka meron ginawa si PRRD na parang feeling nila, hindi tama to ha, they are also number one in, in calling out the president. Ay, Mr. President ha, bakit ganito yan, bakit ganyan, ganun. And I think yun talaga dapat yung attitude na dapat i-adapt natin. Ganon, na we should learn how to manage yung mga biases natin. Huwag nating gawing parang show business yung politics, na merong fandom. Ganyan. Ayun. So, at the end of the day, ang role natin dito is i-consume yung kanilang mga policies na binababa. So, we should be honest in giving feedback doon sa mga nagdedesisyon.
We should be able to say something is wrong when there is something wrong, and appreciate when things are done nicely, or when things are decided in a way na talagang mas maraming nagbe-benefit, and admit that na okay naman yun. Magbigay tayo ng space whether gusto natin yung politiko o hindi, 'di ba? Magbigay tayo ng space kung saan tayo po pwedeng mag-agree at kung saan tayo hindi maaaring mag-agree, para hindi nagumulo pa yung talagang magulong politika. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, pinaka-worst na pwede natin gawin sa politics, yung lagyan siya ng sangkaterbang drama. Ayun. So, lagi ko nga sinasabi, I approach my politics that way. Ano ba yung mga ginawa nitong mga politicians na to, na nakikinabang yung Pilipino? Kasi yun yung dapat na nandun dapat yung loyalty mo, dun sa pakinabang ng bayan. 'Di ba? Yun yung boto mo eh. Kung ano yung bababa sa'yo. Ayun. So, ngayon, yun yung difference din. Yun yung kaya nga pag inaaway ako ng mga pink na, ay, nabudol kayo, ganyan. Uy, kayo nga pink, huwag nyo kami pinagkukumpara sa inyo. Tangina, si Lenny nagmumukhang tanga, naghahadukin, hindi nyo kinukumpronta yung nanay nyo na, ma, mukha ka ng tanga, ganyan. Diba? Yun yung kulto. Ibahin nyo kami. Kasi kami, yung tinatawag niyong puon namin doesn't mind if he is criticized. At yung mga sinasabi ninyong mga minions at paid troll ay kayang-kayang i-criticize yung mga politikong sinusuportahan nila. 'Di ba? So tigil-tigilan niyo kami dun sa yung pagmamalinis at pagmamataas. Ganyan. Kasi ako, that is how I want to be remembered. Na yun yung dapat na approach natin sa politics. Ayun, yun lang. Anything else that you want to add, Nagtataka lang ako kasi noon, sa time ng Duterte administration, parang mababasa mo napaka-tatalino ng mga mga vloggers. Marami kang mapupulot. Hindi sila yung tipong sunod ng sunod, baw ng baw sa praise kay Duterte sa mga accomplishment niya, nagkakaroon ng criticisms. Unlike ngayon, hindi ko na maintindihan ano yung dynamics nung natin, yung sa social media, hindi mo maintindihan kasi yung mga active noon, I don't know, I cannot see them anymore, kunti na lang. Hindi ko makita yung nila. I don't know kung natatakot ba sila or something, or they just don't, they are still supportive with the current administration, kaya siguro todo support sila. I don't know, parang hindi sila yung kagaya noon na yung pag sinabing nag-criticize, i-criticize talaga nila, pero may parang nag-criticize sila but may something na parang limited, parang may nakikita ko I just don't want to mention name a particular blogger, pero noon napaka-active. Ngayon hindi ko makita yung pagiging active nila sa kagaya nung active sila sa time ni Duterte. Sa tingin mo ba dahil may takot factor kaya may takot factor ba? Bakit kaya hindi sila nagko-comment ng ganun na? I don't know. Kasi masyadong I mean, gusto kong makita yun para sana yung mga tao na normal na tao, mabuhayan ng loob, magkaroon ng exercise nila ulit yung pagiging vocal nila noong panahon ni Duterte. Unlike ngayon, parang hindi ko makita yung mga let's say, kung wala sila, then you have your voice, di ba? You can use it. Opo. Kasi kapag the moment na nagsalita sila doon, makikita mo, like you, nagsusunuran yung mga tao. Yes, nag-agree. Like there's, nakikita nila, nagre-resonate yung yung mga sinasabi mo, nag-agree yung mga tao. Busy sila sa group chat, kagaya namin. Sa cyberspace, nakikinig, nakikiramdam. Pero pag nakita namin na, okay, ganito, tama yan, nag-agree kami, busy. Parang ganon. Parang, unlike kayo, hindi ko na makita. Like, I don't want to mention it, pero napaka-active niya noon na mag-criticize. In fact, kinikriticize niya si Pinoy noon kahit hindi na nakaupo. Nung nakaupo na si PRRD, but ngayon, ang mga pinopost na lang niya ay yung mga accomplishment ni BBM, although may mga parang gusto niya sabihin na something ito is hindi maganda, pero wala siyang sinasabi na kinikriticize talaga. Yung gano'n. So, di ibig sabihin, wag mo na siyang pakinggan. Kasi wala ka na napupulot Nasasayangan ako sa kanya kasi isa siya sa mga nag-influence noon sa panahon ni Sino ba to? Hindi ako relate, hindi ko maintindihan. Okay lang ba kung mention ko dito yung hindi ko makita like I don't know, correct me if I'm wrong. Sino ba to? Yung pangalang Mark, sino yun? Mark Lopez? Yes.
Okay. I cannot, hindi na siya masyadong active na sa ano na siya ngayon, sa X na siya ata masyadong active. Ganun yung mga comments niya. Unlike pero ano ba yung mga before, post niya sa X? Oo, may mga post siya sa X na more about accomplishments na ganun lang. Tapos parang gusto niya i-criticize, but nakukulangan ako. Unlike before, nakipagmurahan siya, nakipagbangayan siya, ano niya ng stand against, I don't know, may ano ba, something, I cannot understand, nakukulangan ako sa kanya nung I cannot answer for Papi Mark. Ayan, I cannot answer for him. So, yun. Pero alam ka ba, I know you are very, medyo ano kayo, may coordination kayo sa mga, I'm not saying may close coordination, but it's not for me to say hindi ko alam. Hindi ko, I'm not going to parang speculate on it. Okay. Siya siguro yung doon. Siya yung magsasabi. Pero, alam ko nakipagbardagulan siya very recently kay JV Ursi to eh. Yun, kay JV Ursi. So, but for the, doon sa mismong president, yung kinu-call out niya yung mga, alam mo naman, ano na yung mga malinong current situation right now. Pero naman tayo. Middle Earth, kailangan siya ang tanungin. Parang I don't think tama na ako ang sasagutin. Yeah. But anyway, let us just drop the particular name. But medyo nakukulangan ako sa kanya kasi napakatapang niya. You would agree with me nung time ni Duterte talaga is napaka isa siya sa kinukonsider kong napakatapang na vlogger noon. Nung panahon na yun, kahit may mga topic niya about war against drugs, mga gano'n, napakatapang niya noon talaga. Nakukulangan lang ako sa kanya. I don't know kung naglaylo siya sa... Actually, eto, just to add, nung time ni Duterte, napaka-active ko sa social media. Alam mo kung pagdating nung pagbabayan sa posisyon, parang hindi ko maramdaman na may iboboto akong something na presidente. In fact, kaming dalawang mag-asawa, taga Middle East, nag-file pa kami ng vacation just for the first time to exercise our absentee voting dito sa Middle East. Nag-file kami doon sa simbahan, merong create yung doon, embassy ng registration. And then nung time nung botohan, nag-file ulit kami. Isa ako sa community ko, sa mga classmates ko. Tinagtatanungan ako, sino bang presidente mo? Sino bang ibobotong sa ito? Ito yung mga senator ko, ito yung president ko. At sa post ko sa Facebook, sinasabi ko, I cannot see another president na i-compare ko kay Duterte. Nagsasuggest sila, BBM. Okay, BBM kasi katandem niya si Sara. Okay, just for the sake of Duterte, yung katandem niya, binoto ko sa BBM. Nakonsensya ako bigla, nirecommend ko doon sa mga ka-circle ko, BBM kayo kasi ito, ganyan-ganyan. Kasi si Sara Duterte, yung style ng governance is almost the same with his father. Sabi kong ganon, with her father. So, nakonsensya ko bigla, alam mo, nangyari, I quit being active in the social media. Parang nawalan ako ng gana sa politics ng Pilipinas, sabi ko, nung nakita actually, ko yun, kung kunwari, ako tinanong ako ng kakamping nung eleksyon. Sabi sa akin nung kakamping, ate, kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ako, I did not really campaign for BBM or ganyan. I was doing political content in TikTok. Pagkatapos, ano ba yun, wala pang eleksyon noon, Nung dumating yung eleksyon, lagi akong tinatanong, sino iboboto mo, ganyan. Sabi ko, malamang si BBM, sabi ko gano'n. And then it started from there. So bakit si BBM, ganyan. So they always wanted me to explain kung bakit siya iboboto ko. And so I stated my reasons based on the policies that he wanted to do because of the promise of continuity and other things that I consider sa pagboto sa isang presidente, ganyan. I never attended any single political rally nung election. Ganyan. May nagtanong sa akin na Pink, sabi niya ganun, ate, since marami kang mga na-influence to vote for BBM, what if BBM is going to do something wrong? Would you criticize BBM? BBM, sabi ganun sa akin nung Pink, ganyan. Sabi ko, of course. Walang kagatol-gatol. Sabi ko, of course. Binoto ko siya eh. Na meron akong mas mataas na responsibilidad to put him in line. 'Di ba? So parang tingin ko, hindi mo dapat ikahiya na binoto mo si BBM tapos nag-fuck up siya. Kasi hindi mo kasalanan na nag-fuck up siya. Kasalanan yun ni BBM, hindi mo. 'Di ba? Hindi natin kasalanan na nag-fuck up si BBM. Iba yung pinangako niya sa ginagawa niya eh. 'Di ba? Iba yung sinabi niya sa ginagawa niya eh. Sabi ko nga, sa budulan, isa lang may kasalanan dyan, yung nambudol.
Niloko mo kami. It was fraud. It was deception. You're not supposed to do that kung desente kang tao. Diba? So, wag kang mahiya, Middle Earth. Diba? Wag kang mahiya. Ang may kasalanan dito si BBM, walang iba. Ayun. Ayun. Ganon. Sabi ni Kabuto Kabuts, tama naman talaga ang mga kakamping, pero mas malakas ang tama sa Malacanang. Actually, tama sila na na may something kay BBM, 'di ba? Tama sila sa mga sinasabi na may something kay BBM. Pero mali sila para sabihin na dapat si Lenny ang nanalo. Kasi the reason why galit ako kay BBM ngayon, putang ina, wala pala siyang pinagkaiba kay Lenny. 'Di ba? So tama lang sila dun sa part na hindi tayo mananalo kay BBM. Ganun. Ayun lang. Ayun. Meron ka pang gustong i-share? Oy, ano tayo mabilis lang tayo mag-live today ha. Kasi birthday ko today, so kailangan ko happy birthday po. Nagtataka na ako. Doon sa going back doon sa underdog sa Lasal, yung reunion nila. Nagtataka ako bakit ngayon ini-embrace na nila. Ini-embrace na nila ini-embrace nila masyado si Marcos ngayon. Samantalang nung nag-decision ang Supreme Court na ipalibing yung tatay niya, isa yung Lasal schools group ang parang kumundi na sa Supreme Court. Bakit gano'n naging desisyon? I cannot understand. Bati-bati na sila. Sabi natin walang paninindigan, walang prinsipyo ang eskwelahan ito. Bakit biglang cambio sila? Bakit nung naging presidente si BBM biglang open arms? Parang it seems that it's a claim for fame for them na ma-invite si BBM doon sa gathering nila. Parang natatawa ako bigla. Itong green group na to is isa sa nag-post. In fact, nag-issue sila ng memo to call out Supreme Court. Bakit ganun naging desisyon nila na ilibing sa libingan ng mga bayani? At ang daming mga reason na hindi dapat ganun. So nagtataka ako bakit biglang, I don't know, is it because the father is different from the son? Ganun ba ang ibig sabihin nun? Nakikinabang na kasi sila ngayon. Bakit ganun? Kung totoo yung nila, they should be consistent. Kaya hindi ko mapagkatiwalaan yung mga pink eh. Kaya wala mga talagang prinsipyo yung mga yan. Di ba dati kung siraan nila si BBM, wagas, tapos yung parang kung makapagsalita sila, diba? Grabe. Pinili mo yan, wala na, sira na yung morals mo, ganyan. O pagkatapos ngayon, sila yung numero 1 nakikinabang sa, diba? Sila yung numero 1 nakikinabang sa, Marcos administration. Tapos, itong mga, yung Lasal Greens na dating, bakit? Kasi napapakinabangan nyo na, diba? So, ayun. Nakakainis lang na parang hindi mo na maintindihan yung mga issue ngayon. Kagaya nung kami nararamdaman namin dito sa Middle East, just like me, may maliit akong negosyo sa Pilipinas. Nararamdaman ko yung, alam mo yun, nagbibigay ako ng de minimis, yung small allowances like rice, subsidy for my employee. Nararamdaman ko, ba't ang mahal-mahalan ng bigas, 3,000 plus? Sabi kong gano'n. May mga taong gustong bumili ng isang sako, kilo-kilo na lang yung kaya nilang bilhin. Kaya nila noon nung tig 1 sack. Ngayon parang nagtataka, ba't hindi nyo kayang bilhin yung isang sako nila para hindi na po namin kayang bilhin. 3,000 na po yung per sack. Sabi ko, oh my God, ba't ganun yung nangyari? Tapos pataas na naman yung gasoline. So kapag tumaas yung gasoline, all other commodities will follow, di ba? Ganun yung impact nun. So, hindi ko malaman kung ano yung magiging plan ng government ngayon. Kasi tingin ko yung mga magagandang mga cabinet members, hindi ko nakikita eh. Yung isa na lang sa pinakamaganda sa Bangko Sentral, tinanggal pa nila si Jokno. So, I don't know what is our... Time ni PRRD, nagpapagalingan yung mga cabinet members. Yes, that's true. Oo, binigyan na nga siya ng sinabi na nga niya, kinoconsider niya as pamana, gift kay BBM yung sa DOT secretary at saka yung I forgot the name, the lawyer, yung matanda. Hindi niya tinanggap kasi may personal agenda pala sila na tanggalin lahat ng mga walang ititira na mga cabinet secretaries ni Duterte. So, hindi ko malaman ano yung blueprint nila sa government na to. Parang dahil doon nawalan ako for myself, nawalan kami yung misis ko, nagtanggal ng Facebook diyan, Messenger na lang. Ako, hindi talaga makikita mo sa Facebook wall ko, wala na akong about politics comment kasi nawala na kami ng gana. Sabi ko, may pag-asa pa ba itong Pilipinas? Hindi ko makita, parang 6 years, another 6 years na naman tayo, nag-move backward. Parang ganun. So parang makikita natin, balik na naman yung ang dami, honestly, doon sa probinsya namin, it's a tourist destination. Ang daming mga expats na nagpupunta doon.
balik na naman yung napaka-busy, balik na naman yung case ng mga droga. So may from time to time, merong nahuhuli, nagbabaybas. Sabi ko, ano ba to? Bakit ganoon? Parang nawalang saysay yung mga pinaglaban natin noon. Parang nagpabalik ata tayo, imbes moving forward. Bakit pabalik yung yung situation sa Pilipinas? Parang nakakalungkot, parang hindi namin alam kung ano mangyayari talaga, what the future will lies sa Pilipinas during the administration. Tapos dito, Middle Earth, parang tingin ko kasi, mahirap kasi mag-speculate talaga kung ano yung mangyayari in the future. Mahirap yung but we can only act on what we can do now. And I think what we can do now is to ensure that our voices are heard. So, kumbaga parang, ang tawag dito, sa totoong buhay, nasa peanut gallery lang talaga tayo. Yung main event nandyan sa baba. At being in the peanut gallery, pag yung voice mo konti lang, maliit lang, wala man talaga magagawa yan eh. Pero magiging formidable yung boses doon sa peanut gallery. Kung lahat ng tao na nandun sa peanut gallery are same yung sinisigaw, same yung chant, same yung mga ano. So we really have to, how are we going to do that? We can do that by understanding what is going on right now. We can do that by familiarizing ourselves dun sa mga gusto nating mangyari para sa bansa. Okay? So, alam niyo po, kagaya nga nung ano ba yung mga kailangan natin i-hurdle para huwag po kayong mahiya na nabudol kayo. Talaga po nabudol tayo. At dahil nabudol tayo, dapat tayo yung unang-unang pumalag dito. 'Di ba? This is not what we signed up for. 'Di ba? So dapat tayo yung unang papalag dito. Huwag tayong manatili na hindi lang ang tawag dito, Wag tayong manatili na, 'di ba, na hindi ang tawag dito, nahihiya ako kasi parang again, hindi niyo po fault 'yun. Hindi mo fault na naniwala ka. Ang may kasalanan doon yung nambudol. Ako sinisisi ko diyan talaga si BBM. Ayun. Hi, Bisaya Mi. Oh, hello po. Hello. Ano na po yung sorry, nakapasok ko lang po kasi nakita ko lang yung live kaya chinek ko. Aimee pa rin po ba tayo? Aimee? Hindi. Tapon Aimee yun eh. Hindi, actually pa-end live na ako. Pa-end na kayo? Oo, yung kay Katrina Enrile. Because she said that the true underdogs are those people in power. Ayun. Sabi ni Mahinang Nilalang, naku, yung mga kaisipan ni Galema at ni BBM, yan yung tinatawag nating mga balimbing. Tandaan ninyo, hindi balimbing, no? Manloloko! Diba? Manloloko! Mga fraud! Tandaan ninyo, hindi natutulog ang Diyos. BBM yung mga nakapalibot. Hindi natutulog ang Diyos. BBM yung mga nakapalibot sa kanila. Ang sila ang nagpabagsak sa kanila. Ayun. Mga traidor. Yes, traidor! Traidor! Ang bait ng balimbing eh. Ang bait ng kasi minsan yung balimbing, you can understand na may 'di ba, yung kumbaga merong mga reasonable na balimbing, 'di ba? Kung kunwari yung kinampihan mo, nagbago ng stand, 'di ba? Kakampihan mo pa rin ba 'yon kung So babalimbing ka talaga, lilipat ka doon sa kaparehas mo na paniniwala. So minsan yung balimbing parang hindi naman siya masama all the time. Pero yung traidor, yun ang yung walang tama sa traidor, 'di ba? Walang justification doon, no? Ayun, may nag-unfriend nga sa akin dalawa, sabi ni Marksman. Oo, Diyos ko po. Ako meron akong kaibigan for 20 years, in-unfriend ako dahil kinampihan niya sa Lenny Robredo. Palit ako Lenny Robredo. Nakira buwisit. Ayun lang. Anyway, Bisaya, may meron kang gustong i-share bago ko mag-end live? Oh, no, actually, kung lang po yung, it's still, ganoon pa rin yung sentiment naman pero most likely yung kahapon na ako sa live, naka-join ako sa live niyo about yung sa akin po parang yun po yung belief ko talaga, parang naniwala ako doon kay Miss Sass na analysis talaga na yung ang tawag nito, parang manghuhula si Miss Sass, no? It's she's like Miss Maharlika, bumoboljak din, pero yung analysis niya, like for example yun nga yung I think I hope not, no, pero according dun kay Miss Sass na analysis, parang yung presidency is parang yung tool lang. It's just a stepping stone, yung presidency, towards their ultimate goal, which is 3-term presidency and unfreezing. So, paano kung yun talaga, wala talagang pagmamahal sa bayan? It's because, and then get rid of anybody who's gonna stop that plan. So,
para bang, and then America is I'm not sure what you think about it, pero yun nga, sabi ni Mrs. America is behind them and all that, so kaya parang kaya nila, and who will back up Duterte? Walang country na mag-back up sa kanila. Well, some people say it's China, but I don't think so. Well, I don't know. So, yun lang po ang parang masaklap talaga. Kung totoo talaga yung analysis na yun, parang wala, yun talaga, stepping stone lang pala, hindi pala nagkandidato. Well, ginamit lang si Sara. If you look at it from that angle, ginamit lang si Sara para ma-ensure na yung stepping stone to be a president will really happen. Para yung ultimate goal, which is unfreezing, will also happen. And then kasi masyadong fast yung action eh. Like pagka president ni Bongbong, pagka-upo niya, assign ka agad si sino ba to? Si Tambaloslos. Nag-action agad ng PI. Parang yun ba? Parang going to that direction talaga na parang yun nga parang sabi din ni President Duterte, di ba, na ano ba yun, yung perpetuate their power. So parang naging in line din yung dalawang analysis, parang ganun. So, ewan ko lang po, Miss Joey. So well, kasi ang hirap hindi maniwala dun sa mga ganun kasi nga hindi naman nagdi-deliver di ba? Sabi ko nga sa totoo lang, kung ang agenda nila i-defrost yung frozen fruits and vegetable, i-defrost ninyo hanggat gusto ninyo. Pero ang nakakasama kasi dito ng loob na parang putang ina, yan lang pala talaga yung gusto ninyo. Wala pala talaga kayong pakialam sa tao. Ano ba naman yung gano ba naman kahirap yung magsilbi sa mamamayan, sa Pilipino? Huwag mong kalimutan yung mga responsibilidad mo sa tao. O pagkatapos kung gusto mong mag-defrost, hindi mag-defrost ka. Pero kasi nga kung kunwari, kung ang talagang layunin ninyo ay mag-defrost lang at talagang re-raping nyo lang pala talaga kami, kumbaga ang intention nyo talaga ibarurutin lang ang bansa. 'Di ba? Yun talaga yung nakakagalit doon. Magsilbi kayo, 'di ba? Kung meron kayong ibang agenda diyan or what not, edi gawin niyo mga putang ina niyo. Pero wag niyo kalimutan na magsilbi sa bayan. Yun yung nakakagalit dito kasi kinalimutan talaga tayo, hindi talaga tayo kasali sa pangarap nila, 'di ba? Yun nga po na nabanggit din po ni Miss Maharlika nga rin dati na yun nga yung allegedly na merong ina-unfreeze tapos dapat daw kung unfreeze yun is parang ibigay sa tao or something like that. I'm not sure if it's true, but parang nagbago din daw si Bongbong. I think it's through Cherry Cabarrubias ata. Yung parang pumunta daw siya kay Bongbong like, oh, it's time, you're a president now, kaya pwede natin magawa yung allegedly gusto ng parents mo, ng matandang Marcos at yung mom mo na ipamigay yung whatever it is because you're now I think greed pinakamataas. I think grabe, greed no? Tawag dito, ang estate ni Ferdinand E. Marcos, ang administrator niya si Imelda at saka si Bongbong. I think in 2020 yata or 2019, ganyan. Ang naging executor ng estate ni FEM ay si BBM na lang, wala na si Imelda. Wow. Noong 1998, as an executor of the estate of FEM, si Imelda lumapit yan sa Senado para tulungan siya na i-execute yung last will and testament ni So totoo pala yun. Oo. Ngayon, sa last will and testament na ito, sinasabi na kukunin yung yaman ng mga Marcos dahil mga magpuputukan na nga at magsisipaghinugan na. Kukunin ang mga yaman ng mga Marcos and then in the last will na kailangan itong i-distribute according dun sa wishes ni FEM. In which nakalagay daw doon na 10% mapupunta sa family and then the rest is going to be given to the Filipino people through a parang trust fund, ganyan. Ganun yung kineme noon. For some unknown reason, and I haven't seen any credible material to really parang deep dive doon sa nangyari. For some reasons, naputol yung pagpo-probate nung last will and testament na yon. And then later on, they said that last will and testament never existed. So that's what they're saying. Pero it's recorded nagpunta si wini-wield ni Imelda yung last will and testament ni ni FEM noon sa Senado Pero ngayon ang claim na ngayon is that there's no such thing. Wala daw last will and testament. Ganon. Pagkatapos yung si Doy Laurel, but I'm not so sure if it's the same. Si Doy Laurel in his book Neither Trumpets Nor Drums, he said that before FEM passed away, nagpapasa siya ng compromise agreement kay Doy Laurel para ibigay niya kay Cory Aquino. Dun sa kay Cory Aquino na yon, yung compromise agreement na yon is basically kung ano yung kiniklaim na nandun sa last will and testament
allegedly. Ganyan na 90% ng earthly possession is going to be given to the Filipino people through a trust fund. And then 10% is going to be left to the family. Ganon. Hindi yon binigyan ng due course ni Cory Aquino, which eventually led to the resignation of, although may iba pang mga issues no, nag-resign na rin si Doy Laurel bilang vice president. At pagkatapos, ayun, hindi siya pinansin at all. So parang ang sinasabi doon ni Doy Laurel, hindi ko naman sinasabi na mag-agree si Cory, pero sana binigyan niya ng due course yung ino-offer na compromise agreement na yun nung buhay pa si FEM. Ang point is that there is a conversation to that effect, and that si Doy Laurel is yung buhay na, yung patotoo doon, that there is such wealth. Conversation. Tama po. At saka, conversation. Yun nga. At saka yun nga sabi din nila na pagkaupo daw ni Cory, yung pinakauna talaga na executive order was sequestering anything that's related, kahit proven man or hindi proven, basta may pangalang Marcos, or kahit hindi, wala nang due course, diretso na mga houses, lahat, or kahit yung mga kahit nag-work ka lang sa kanila na meron kang property, pinagdududahan na agad na baka kay Marcos yan, so lahat parang sequester lahat. So yun agad ang una executive, yung PCGG ata. So yun, kaya magdududa ka rin. At saka yung kuan din po, yung trial sa New York po, di ba? Parang nakita ko rin po na nandun din talaga na okay, there is money, pero yung hindi nila masagot is where did that money come from? Yung mga pagbili ng mga ganito, hindi, yung Philippine camp, yung government at that time through Cory, hindi nila ma-prove na it came from the Philippine funds. Yes, there's money, pero hindi nila ma-trace na it came. Yung bang parang kung hindi mo ma-prove na ninakawan ka kung wala namang nawala sa iyo. I mean, from the government side sa Philippines, sinasabi nila always na magnanakaw, pero wala namang nanakaw, hindi naman naubos yung, wala namang nawala sa iyo. Paano mo nasabing ninakawan ka? So parang marami ding, tsaka New York na po yun, di ba? Parang hindi naman nila pwede sigurong bayaran yun. Well, bayaran para manalo sila. Pero ang dami na nila, like 90 ata yung mga witnesses, whatever they send there, and then still, hindi pa rin sila nanalo doon. Hindi nila na-prove na it's yun yung fault ng mga yellow eh. Yun yung mga fault ng mga yellow eh. Dapat nung kinontra niyo yung mga Marcos, ginalingan nyo eh. Hindi nyo ginalingan eh. Diba? I mean, if you're asserting na magnanakaw siya at na-rape niya yung kaban ng bayan, putang ina, dapat ginalingan ninyo. Ang problema, kayo, ginawa nyo nun, self-interested din kayo eh. Diba? Yung mga yellows, gusto lang nila, power grab lang talaga siya eh. Ayaw nila sa mga Marcos kasi gusto sila yung maghari, sila yung mag-design. Ganun. So, ibig sabihin, wala naman talaga kayong hindi naman talaga balak na ayusin ng Pilipinas. Gusto nyo naman kung yung sa inyo. So, ngayon, it is also your fault why the Marcos family is back. Kasi nung time na meron kayo, 3 decades yung opportunity ninyo para durugin ang mga Marcos, and you weren't successful in doing so, it speaks volume dun sa incompetence nyo para umaksyon para sa bayan. Diba? So, ibig sabihin, sa totoo lang, hindi rin kayo talaga dapat pinagkakatiwalaan. True. Diba? Mas ma-hate sana natin yung mga Marcos even more. Wala na sana silang redemption at all. Kung yung nakuha nila yung seat of power, ginalingan talaga nila. Pero parang, wala din pala. Hindi naman napatunayan. Kinasuhan nyo ng kinasuhan, hindi nyo naman napatunayan. I mean, gano'n kayo ka-incompetent? Diba? Yun ako naiirita doon sa angyayabang. Diba? Actually, kayo may kasalanan kung bakit nakabalik yung mga Marcos kasi you weren't able to prove it. 36 years, you weren't able to prove anything. Diba? Exactly. And yun nga po, sabi ni Ms. Marlica na I think with Aimee, truly believe naman talaga siya with Aimee. Parang gusto, itong second chance na to, naniniwala talaga siya na from Aimee's perspective, gusto talaga nilang ma-concretize yung kung sino, ano man yung positive na paniniwala, ma-stay talaga forever ngayon through this administration. Pero yun nga, hindi natin expect na with Bongbong pala, medyo nagbago na pala. So with Aimee, yun nga, sabi ni Ms. Marlica, naniniwala siya na she really treasures this chance to, grab the opportunity to solidify na okay pala yung mga Marcos. Pero yun nga, yung kapatid niya si Bongbong. Na kay Senator Aimee na yun. I mean, sabi, yung ako din naman, tingin ko, concern talaga sa Senator Aimee. Yeah, she is. Bago ng tuluyan ng Marcos name. But like I said, I am going to judge Senator Aimee one day at a time. One day at a time. Kasi parang, ano ba yung mga ginagawa niya na makikinabang yung mga Pilipinas? Doon ko siya i-judge. Ngayon, hindi na para sa akin para mag-speculate kung sincere ba siya or whatsoever. Or rin lang tayo, bubudulin lang tayo nito or whatsoever. There is a time for reckoning doon sa mga ganong allegation. Hindi na ako makikisama doon. Hindi na ako makikidagdag doon. Hindi na ako makikidagdag
doon. Ngayon yung nangyari sa kanila ni Baste, di ba nag-usap na sila? I think we should Oo. respect kung ano man yung nararamdaman ni Baste. Kung yun ang nararamdaman ni Baste, then we should respect it. Hindi na yun para sa akin para dagdagan pa natin o hindi. Yes, yeah, of course, yeah. You know, Baste's feeling towards Senator Amy is different doon sa nararamdaman ni Inday Sara kay Senator Amy, di ba? Kasi si Inday Sara nagpapasalamat pa siya kay Senator Amy eh, di ba? Right. Feelings ni Baste iba kay Senator Amy. So kumbaga, I'll leave it as it is, 'di ba? Kung yung mga Duterte hindi rin naman sila standing on the same place of of distrust or whatever. So I'm just Right. going to leave it as it is. Ang ayoko lang kasi yung parang pipilitin ako ng ibang mga tao to look at it in the way they believe it. Kasi I can also not disregard yung mga trabaho ng mga political leaders natin na nakikinig ng bayan. Middle or sa ng background mo. I-mute mo na kita ha. Ayun. So yun. So parang yun yung ano ko doon. Ngayon, kung ano yung nararamdaman ni Baste, respeto natin yung nararamdaman niya. Pero hindi na yun para sa atin na magdagdag or magbawas or palakihin yung gulo nila or whatnot. Let's listen to what Inday Sara is saying, to what Baste is saying, to what PRRD is saying. Sila rin talaga yung makakapag-decide kung ano yung talagang intention at saka motivasyon ni Senator Amy kung ginagamit sila o hindi. Ayun. So, Resolve na naman yan. Yeah. Oo, resolve naman. Nag-usap na daw sila eh. Usap na naman sila, so okay na yan. Ayun. So anyway, matulog na tayo guys. Yung mga gustong umakyat, next time na tayo. Baka sa Tuesday or sa Wednesday na tayo ulit. Okay? Ayun. Nice one. Thank you po. Alright. Thank you, Ms. Sige po, Joey. salamat po. Oo. Happy birthday po. Thank you. Sabi, kasi kung mali si Baste, pwede yan i-trivialize. Pero kung tama sila, ibang usapan yan. I think may valid naman yung pinanggagalingan ni Baste. Valid naman yung pinanggagalingan Yes, yeah. na kasi parang ang feeling ni Baste, twice na merong opportunity si Senator Amy to clarify further. Ganon. Kasi yung first na report ng Inquirer, nakalagay kasi doon Baste issued an apology. So yung sa second na report, it could have been clarified that he did not issue an apology. The sorry was not really an apology, but it is more of a pasintabi. Ganon. I think yun yung pinanggagalingan ni Baste, kaya sumama yung loob niya. Ngayon, sa part naman ni Senator Amy, ang sinasabi ni Senator Amy, naiintindihan ko yung sinabi niya kasi masama ang loob niya. Ganon. Which is, nagsorry naman talaga si Baste sa kanya, nagsabi naman talaga ng sorry, di ba? At naiintindihan niya na sinabi yun ni Baste dahil yun yung may pinaghuhugutan siya. Ang kulang lang talaga is that doon sa second interview, it could have been clarified that the sorry is not an apology. Yun yung kulang doon sa second. I think they already talked and they already sort things out. Ganon. So, tingnan natin kung kung tatanggapin ni Baste or kung ano, diba? At mukhang okay naman. I think, ma'am, yung gusto sa akin lang po, so yung parang ang preference siguro ni Baste doon, nung nakita sila, sorry siya, blah, blah, blah. Pero, ang nasa isip niya yun is, Senator Amy would treat it with confidentiality. Nasa kanila lang, na never at all mababanggit. So, and then suddenly, nabanggit isang beses, okay, fine. Hindi, Bisaya mi, kasi napag-usapan namin sa live eh. Immediately after napag-usapan, it is not meant to be a confidential and privileged encounter eh. Ano pag-usapan niyo pala after? Pag-usapan namin sa live eh. Kasi, immediately after. Ano niyo po nalaman yun? Umakyat si Direk Daryl sa live ko. Kasi nga, we wanted to know na parang, anong reaction ni Senator Amy? Sinabi ni PRRD na adik yung kapatid niya. Anong reaction ni pagkatapos, grabe yung sinabi ni Baste, tapos nandun si Senator Amy. Anong reaction ni Senator Amy? Kasi those are not kind words, di ba? So, tinanong namin si Direk Daryl. So, si Direk Daryl, sabi niya, gano'n naman talaga, ganyan. So, nagharap sila, nag-sorry si Baste kasi alam niyang masakit yung mga sinabi niya. Pero si sinabi Direk Daryl pala. Ang first na nagsabi, okay, sa mga tao. So, sabi ni Direk Daryl na, nag-sorry si Baste, pero sinabi rin ni Baste na hindi siya sorry dun sa sinabi niya na he meant what he said. Na yung sorry is really more of So actually, sa live, yung mga nanonood ng live ko, alam nila yung nangyari. Yeah. Alam namin yung nangyari. Alam namin na ganun yung encounter. Through Direk Daryl, okay. Through Direk Daryl. Yung mga nagsasabi kasi na parang, sisihin mo pa, Joey, sisihin mo pa yung media, ganyan. Actually, meron talagang role yung media doon. Kasi yung media, nung na-report nila, sinabi ng media na Baste issued an apology. Wala namang apology yung nangyari. Yung sorry, hindi siya apology. Ganun. Ayun. Pero kung hindi siguro sinabi ni ni Senator Amy yun sa interview at all, like, ma'am, ano pong sabi ni Kuang? No, it's just between us na lang. Kung ano, parang wala siguro,
Wala, nakalusot siguro siya sa ganitong issue or something. Well, kung hindi siya nagsalita, edi walang issue. Kung hindi siya nagsalita, Yun nga po. Yeah. Kaya nga sabi niya ngayon, tahimik na ako. ang fault doon ni Senator Amy was that, doon sa second interview, kasi yung sa first na interview, na-report na na nag-apologize si Baste. Doon sa second, she already has an opportunity to clear na walang apology na nangyari. Na he said what he said, and you know, I respect what he said. Sorry rin naman ako sa kanya sa mga nangyari, ganyan. Yun, ganun. Nagkulang lang talaga sa konteksto si Senator Amy dun sa pangalawang interview. Dun rin sa statement ni Baste, dun rin naman siya nagalit dun sa pangalawang interview. Di ba yung sinabi niya pangalawa na yan? Di ba yun yung sabi ni Baste? Pangalawa na nag-media. Kasi yung first talaga, media yung nagpalaki. Yung first talaga, media yung nagpalaki. Kasi sabi ng media, Baste issued an apology. Dun sa second, nandun yung opportunity ni Senator Amy to clear it out. Yun yung na-miss na opportunity ni Senator Amy. So, dun nagalit si Baste. Nevertheless, I think it's water under the bridge kasi nag-usap na sila. Yeah. Yun ang mahalaga. Ayun. Sige po, magtulog na po siguro kayo. Okay, salamat po. Okay. Middle Earth, thank you sa tsaka ibang mga nag-guest, Madam Nasiriet and everyone. Good night. Ayan.